Ganda. Hindi man siya ganun kabilis matapos, pero itong ginawa nila kabayan, talaga pang matagalan yan. Ito ang totoong flood control project, hindi tinipid at higit sa lahat, may nakikita kayong construction dito. Ang Pasig Marikina River, ito yung nagsaserve as a primary natural drainage system dito sa NCR. So ang aim ng project nito ay para mabawasan yung flooding sa Metro Manila through upgraded infrastructure at itong pagpapayos ng project. Sama dito sa ginagawa nilang itong floodgate installation, dike construction. Itong dredging kabayan, parang maintenance na ito eh. Pero ng ulan na ilang buwan na nakalipas, itong dredging dapat papasok agad yan. Habang dumadami yung tubig na dumadaan dito, napupuno rin ng mga burak yan eh. So itong construction i-update natin dito naman tayo sa harap ng SM Marikina. Naalala nyo dati yung bagyo dito, grabe. Parang napapalibutan ng dagat itong SM Marikina. Tapos yung level ng tubig umaabot ng 18. Kapag bagyo kabayan, talagang baha to dito. Yung sa baba ng SM, no? Tapos dito sa SM naman, pwede kayo mag-parking dito. Lalo pag may bagyo. At ito na kabayan, parang kontrol ito, dagat, papalibutan. So ganito kataas yung SM dyan para hindi abutin ng baha, no? So yan yung ginagawang flood control project ngayon dyan, no? Dito muna tayo magsimula, malapit sa SM Marikina. Tapos yung isa, doon malapit sa river bank sa amphitheater naman. Dito matatanaw natin yung project. Ito yung river wall. Tingnan mo naman yung pagkagawa ng project ko. Kahit nandito ka lang sa malayo, masasabi mong kung talaga quality, di ba? Hindi katulad dun sa ibang project na nakikita natin, isang taon lang, biyak-biyak na. Yan naman, ganda na magagawa, walang biyak yan, no? Tapos itong ilalim niya, nagkaroon na ito ng dredging. Yung dredging kasi dito parang maintenance din eh. Pag nagkabagyo, dredge na naman para matanggal yung mga silt. Yung hindi tinipid. Slowly but surely. O, diba, part 3 na ito ng kuha natin. Nang in-update natin ang flood control. O, diba, ang ganda oh. Dito mukhang wala pa ginagawa, no? Ito kasi kabayan pagbagyo, yung ilalim na itong SM, lubog lahat yan dyan. Pati dito. Talagang kanyan, parang dagat dito kung makikita mo. Ito kasi kabayan kapag nagbagyo dito, parang kwanto dito, parang waterfalls. Yung agos ng tubig, ang bilis. Ewan ko na dati nung parunong bagyong Ondoy daw, inabutan ng baha dito. Ito mga kabayan dyan, talagang puno ng mga putik. Dito. Kwando kasi parang low lying eh, no? So ito na po yung ginawang flood control project. Ito malapit sa kanto LRT. Masahe mo talaga na effective yung project kabayan kasi talagang kun eh. Pinong-pinong pagkagawa. Hindi yung basta masalpak lang, basta masemento, di ba? Tingnan mo yung kanong walang crack ko. Ang ganda, di ba? So umabot na sila dito sa ilalim ng LRT. Ito daanan ng kanto. LRT line 2 papuntang Santolan Station. Tsaka ramdam dito may kita mo kamenta na i-zoom out ko Kalawak na po yung Marikina River. Bagong lawak sila. Tapos gumagawa sila ng kanyan dito, river wall. Tuloy-tuloy na yan. So Marikina River, dadaan pa to ng San Mateo. Kaya ako lang talaga. Mahaba-haba yung gagawin project dito. Pero sure ball, di ba? Hindi ka mga ngamba na ako dito, sayang yung pera. Ito yung bagong wall na nagawa nila. So karugtong dito.
Araw, sir. Yeah, so nandito na yung dito na pala yung construction, sir, no? Karugtungan yan dyan, kabayan, no? So dito may mga level to ng yan sa mga poste, may level yan dyan para malalaman mo kung gano'ng kataas na. I think ang konyata dito critical yung pagdating ng 18 to 20. Ang importante kasi, kabayan, pag umabot ng 18 dapat mabilis uupa. So paano uupa yung tubig? Siyempre yung flow. Dapat kasing bilis ng waterfalls yung flow ng tubig para bababa agad. Kasi kung nakatenga yung tubig dito, tataas at tataas yan. Kaya malaking tulong itong dredging, itong pagpapalawak, tsaka yung wall naman dyan para hindi lalampas yung tubig. Hindi mapasok dito sa mga residente or sa mga establishment. Tingnan natin itong area ng construction. Dito matatanaw mo rin yung flood control project dito. Ito po yung amphitheater. Nakasarado pa to ngayon. Ito kasi jogging area yan tsaka bike lane. Sa ngayon mukhang ginagawa pa yan dyan na nakasarado ba. So ito po yung river wall. Ang ganda. Ibang-iba dun sa mga flood control project na pinuntahan natin, no? Manipis. Ito talagang hindi tinipid yung budget, no? Pwede naman pala ganyan, no? Kahit di mo nahawakan, malalaman mo talagang original yung pagkagawa, oh. Ganda. Hindi man siya ganun kabilis matapos. Itong ginawa nila, kabayan, talaga pang matagalan yan. After 1 year, biyak-biyak na. Best place pang jogging. Karugtong ng project niya dito. Apuntahan ko na to, Barangay Kalumpang. Slowly but surely. Malayo pa pero malaki na ang progress nitong construction. So itong Pasig River Marikina Channel Improvement, ito yung pag-construct ng mga dike, floodgate installation at itong dredging. So ito ay para ma-protect yung mga communities and strengthen the region's flood control system. So itong Pasig Marikina River, ito yung nagsaserve as a primary natural drainage dito sa NCR. So maraming mga tubig ang dumadaan dito sa Metro Manila. So ito po yung tinatawag natin na flood control project na mapapakinabangan talaga. Tulad sa iba na puro ghost project lang. Meron naman dyan nagawa na pero sira agad. So ito po yung partnership between DPWH and Japan International Cooperation Agency, also known as JICA. Ito po yung construction ng Pasig Marikina River Channel Improvement. So yung construction dito malapit sa SM Marikina, malaki na rin yung nagawa nilang dito retaining wall. Alam nyo nung bagyo dito talagang kanyan, nagbisto lang dagat itong harap ng SM Marikina, ganyang katindi, no?
Yan. So, napapansin ko rin yan sa ginawa nilang wall after 1 year. Wala mga biyak, di ba? Yan yung project na hindi tinipid.